Ito pong konsulta program, ito po yung chine-check up dyan sa mga super health center, sa mga rural health units, na pwede sila magpa-check up. Sinasagot po ng PhilHealth from 500, tinaasan na po ngayon to 1,700. Pero hindi po alam ng mga kababayan natin yun. Ipaalam na sabi ko nga during the hearing, andyan dyan yung billboard ni Mr. Ledesma sa highway. Yun na nga, kita mo. Ba't hindi nyo ipaalam na meron kayong free consultation? Bakit siya may billboard na, Mr. President? Tinanong ko naman siya kung tatakbo ba siya. Sabi niya, kasi Mr. President, nung nakalipas na linggo, tanong naman sa akin ng media, kasi meron naman silang media event na si Mr. Ledesma may hawak na malaking cheque sa Quezon City naman. 280 million pesos binibigay niya sa Quezon City. So, ano ba ito? Mas politiko pa sa politiko ang nagpapatakbo ng PhilHealth. Ako yung nagsisisi nga na hindi ako naka-attend ng hearings pero sinubukan ko pong i-monitor yun. Napakahalaga ng ating hearings. Pero mukhang may sa hearing ninyo parang may mas politiko pa sa atin dun eh. Oh. Yung pong presidente ng PhilHealth, hindi po ba oo lang ng oo sa lahat po ng katanungan ninyo at pangako lang ng pangako? Hindi ba mas politiko pa siya sa mga senador na nag-hearing? Cross my heart pa siya. Nag-cross my heart. Anong weight ang mabibigay natin sa ganung performance, Mr. President? Alam niyo, aminado niya po na hindi siya dumaan sa pagiging mahirap. Hindi niya po inabutan kung ano yung problema sa baba. Kaya pakiusap ko po sa mga kasamahan natin na huwag nating tigilan. Meron naman pong budget deliberation dito. Bakit tayo magbibigay ng malaking pondo hanggat hindi tayo na kontento na gamitin niya po yung pondo sa mga mahirap? Iyan po yung pawang katotohanan lamang po ngayon. Ang liit talaga ng kinocover ng PhilHealth. Yung sinabi nilang 9,000 case rates ay pinag-aaralan pa nila. Ilang taon na po ang nakakaraan. Kaya naman pala nilang increase ng 30%. At before the year ends, increase daw nila to 60%. Kaya naman. Andyan pa rin yung 500 billion. Ang nakakalungkot po dito, Mr. President, habang may namamatay na walang pambayad sa ospital, habang gusto na lang pong ipatanggal yung oxygen, dahil wala na pong pambayad sa ospital. Ano ba naman yung pambayad sa oxygen na isi-shoulder ng PhilHealth? Tapos nakatulog lang yun po yung pondo. Importante dito yung buhay ng bawat Pilipino. At lahat po tayo, halos lahat sa atin, I think 60% ng Pilipinos ay kinakalta sa sweldo, nagko-contribute tayo. About 40% ang libre, no? Dahil meron po silang category na dinidetermine kung sino po yung walang babayaran. OFWs natin, pinaghirapan nila yan, pinagpawisan nila yan. So dapat po ibalik po ito. Ito katulad nung sa Provincial Health Officer ng Camarines Norte. Yun pong example. Example po yun, 200,000 na na-contribute niya, pero ang na-avail niya, 60,000. Anong klase insurance yan? Lugi ka. Kaya nga tayo minsan nag-insure, diba? Para pag may nangyari sa atin, ma-avail natin yung serbisyo. Tapos the other side of the coin, Mr. President, ang gusto ko ipakita, tingnan nyo naman yung net amount due. 4.2 million. Medyo kailangan din pong, siguro hindi siguro PhilHealth ang nakatingin sa other side of the coin, but it must be the Department of Health. Yung, baka naman meron naman din tayong, anong tawag mo dyan, runaway inflation of the cost of medical services, Mr. President. Yan din po ang problema. Can we request for, OSA, can we request that yung mga ringing of cellphones dito, pagbawalan po natin, Mr. President. Medyo The Minority Leader is raising a point of order, Mr. President. Yes, maybe ask Sergeant at Arms, please implement that. So, okay, I'll go back to my other point, Mr. President. This is the other side of the coin. I hope the Speaker agrees with me. We're looking at the PhilHealth subsidy to pay our bills, but who is looking at the escalation of the bills? Grabe rin ang pagpansin ko dahil lahat ng lumalapit sa atin, wow, anong mga bills? 4 million, 1.5 million, 400,000. Parang ano na po, parang, lumalaki. Parang the other side of the coin, parang wala rin nakatingin. Dapat meron po nakatingin. Sa amin sa law, sa legal profession namin, may reklamo kasi siyempre mga naghanap ng lawyers na ba't ang mamahal daw ng mga legal fee, ng mga professional fees, acceptance fee. Ang IBP naggawa ng mga ito yung klase ng kaso, ito yung parang guiding rate na i-charge ng lawyer.
Do we have the Ceiling. Ceiling, no? Dapat may ceiling. ceiling or guiding rate? Do we have Actually, sa counterpart sa health? yung during the time of former President Duterte, pumirma siya ng executive order. Yung in-implement po yung maximum retail price ng mga gamot, no? Mga selected na gamot. Baka pwede rin pong tingnan ito, no? Yun lang po yung pakiusap ko kasi napansin ko na rin po yan. At saka, doon po nung sa amendments to the UHC na na-approve na po natin ngayon on third reading, doon po sa interpellation, na-bring up ko po yung member ng PhilHealth Board na manggagaling sa indirect contributor. Ang indirect contributor, yan sana yung mga can't afford talaga magbayad ng premium, kaya sinagot ng batas ang kanilang premium payment. Ang aking point, so what kung wala siyang alam sa public financing? Wala siyang alam sa public health. Ang importante, alam niya anong sitwasyon nila. Yun po importante eh. Ay ang nangyari from the... I have nothing against the person occupying the seat for the indirect contributor. Kasi nga daw, doktor siya, dating nagko-contribute, nag-retire, hindi na nagko-contribute. But that is not the point. So ang point Ang po point is, sana, it's a real indirect contributor galing sa mga informal settler. Dapat sa yung sektor. hindi talaga nakabayad ng premium, hindi niya kaya. Wala akong pakialam na hindi niya alam ang public financing. Ang importante, alam niya ang sitwasyon nila, anong pangangailangan nila. Na meron siyang kaibigan na gano'n, sa sidewalk na lang ng anak kasi sa takot sa hospital bills. Kasi hindi alam na may programa ba ang PhilHealth? Ang tanong ko muna sa ating speaker kung sakaling alam niya, yung sitwasyon sa Cebu, kasi nabanggit ko rin yung kanina, dahil na-alarma din ako. Manganganak, walang pambayad. Sasagutin ba ng PhilHealth yan? dapat. Tama. Dapat, di Dapat. ba? Dapat Yes. may ano sila, counterpart man Correct, lang yun. dapat. Kung wala yan, kung wala yan, i-dissolve na natin ang PhilHealth. Ngayon pa lang, is-dissolve na natin ang PhilHealth. I'm sure meron yan. Ang problema, alam ba nung babae? Hindi niya alam eh. Natakot siya sa hospital bills niya eh. Yun nga po, sinabi ko, Mr. President, Senator Coco, marami sa ating mga kababayan, ayaw na pong magpa-hospital dahil takot po sa babayarin sa hospital. Sinabi ko po during the hearing, yung information drive ng PhilHealth, and dyan naman yung pondo nila, ipaalam nila sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin, na meron pong konsulta program. Ito pong konsulta program, ito po yung chine-check up dyan sa mga super health center, sa mga rural health units, na pwede sila magpa-check up. Sinasagot po ng PhilHealth from 500, tinaasan na po ngayon to 1,700. Pero hindi po alam ng mga kababayan natin yun. Dapat po, ipaalam na sabi ko nga during the hearing, andyan dyan yung billboard ni Mr. Ledesma sa highway. Yun na nga, kita mo. Ba't hindi nyo ipaalam na meron kayong free consultation? Bakit siya may billboard na, Mr. President? Tinanong ko naman siya kung tatakbo ba siya. Sabi niya, Kasi hindi raw. Mr. President, nung nakalipas na linggo, tanong naman sa akin ng media, kasi meron naman silang media event na si Mr. Ledesma may hawak na malaking cheque sa Quezon City naman. 280 million pesos binibigay niya sa Quezon City. So, ano ba ito? Mas politiko pa sa politiko ang nagpapatakbo ng PhilHealth. Yung pala, most likely, hindi ko to alam, but most likely, reimbursement payment lang yun sa Quezon City hospitals. Gagawin mo pang media event na may malaki pang mock-up na cheque, Mr. President? Nakakaya naman yun. Pag nakikita natin mga minamamatay pa sa hospital dahil may we know the pambayad. credentials of the leader of PhilHealth? Ano ba siya? What is he? He is the president What and is he? Anong background? CEO of Yes, PhilHealth. do we know his background? I think, natanong ko rin po ito sa during the hearing, na dati po siyang presidente ng PISAM. Sanay po ito sa pagkokolekta. So sanay ito kumolekta sa kuryente po. Sabi ko hindi trabaho ng PhilHealth mangolekta. Ano ba na sanay sa kuryente ito eh. Dapat baguhin natin. Our presiding officer is the main author of the UHC law. Siguro, balikan natin lang ang qualifications po ng presidente ng PhilHealth, Mr. President, yung background niya. Huwag naman masyadong mahilig din sa limelight o politika, o pangako, cross my heart, etc. Doon sa Cebu, 2 buhay nang nawala doon, Mr. President. Namatay yung bata, namatay ang nanay dahil sa takot sa hospital bills.
Pero 89.9 billion pesos ay kukunin sa PhilHealth para gawa ng tulay, gawa ng mga daan, na alam nyo naman sa infrastructure, meron siguro 10% legitimate profit ng contractor, baka meron pang bloated amounts dyan na unnecessary naman. At 2 buhay ang nawala doon, Mr. President. Tapos ako, meron akong pasyente ngayon, dengue, takot pumunta ng hospital kasi magmula daw nung nawalan siya ng trabaho, hindi na siya nakapaghulog sa PhilHealth. Ang tanong, Mr. President, yung ganun ba na dating nakakapaghulog ng PhilHealth, nawala ng trabaho, hindi na ba siya member ng PhilHealth? Dapat po membro tayo Correct. lahat. Correct. Lahat ng Pilipino, Precisely. membro tayo ng PhilHealth. Takot pumunta sa hospital dahil doon, pero dati nakapag-contribute dahil takot sa hospital bills. Ganyan po ang nangyayari, Mr. President. Ang dengue ngayon, pina-research ko sa staff ko, daan-daan na ang namamatay at saka kalat-kalat. May alam ako sa Bacolod, dito sa Metro Manila, mayroon ako nalaman lang kahapon, namatay sa Pangasinan, 7-year-old na bata. So, and yet, 89.9 billion pesos ay ilalagay po natin sa bridges, daan, ano pa yung mga projects na nasaan program appropriations, yung mga lines, something doon. Yes, with the indulgence of the minority leader, I agree with Senator Bongo that nasa PhilHealth po talaga, no? They should not declare that there's excess funds while there's still people lining up where there's still beneficiaries whose claimants have not yet been paid. So nasa kanila po talaga, and we cannot fault the OF entirely because sila nga po ang nag-declare. But it's really PhilHealth's job really to increase the benefit packages and to make sure that all Filipinos, all members or Filipinos claims are covered. Tama po, Senator Bongo, hanggat may nakapila pa, hanggat mayroon natatakot na pumunta sa ospital, hindi pa ho tayo natin na-realize, no, yung benefits ng universal healthcare. And unacceptable po na malaman na marami pang mga kababayan natin. Alam natin yun eh. Pumunta kayo sa lahat ng ospital. Kaya nga, I'm urging Mr. Ledesma, pumunta ka sa ospital. Inamin naman niya, hindi siya dumaan sa pagiging mahirap. Hindi pa rin daw niya na-encounter magkasakit ng pneumonia na ma-admit repeatedly. So sabi ko, balik mo yung pera ng mga kababayan natin sa Pilipino. So pwede po bang, kasi narinig ko po nag-appeal tayo sa Presidente, isa po ba sa appeal ninyo is to suspend the increase in the premium rate contribution? Correct, Mr. President. Sabi ni President Ledesma na i-recommenda raw niya po sa Pangulong Marcos na i-suspend yung premium increase, no? At sa atin ngayon dito, pinasa natin ngayong araw na ito on third reading yung amending the UHC law na binabaan natin. So nagkatugma na while may hearing tayo kung ano pong mauna dito at sana maaprobahan po ito ng Kongreso yung pagbababa ng premium increase from 5% to 3.25% by 2025 dahil napakalaking bagay po yun. Bawat piso, bawat sentimo po ay napakahalaga po sa ordinaryong mamamayang Pilipino. Sige po, yun nga yung gusto ko sabihin na kahit hindi kumilos ang Presidente, tayo na po ang by law, but of course we need this cooperation to sign this into law na magiging 3.25% na po ang ating premium rate. So at least gagaan, tapos malaki pa naman yung pera na nasa PhilHealth. Pero ang importante kasi, Mr. President, ay yung case rates, kahit taasan nila ng 30% yan, on paper yan. On paper. Yan yung sasabi mo magiging benepisyo nyo. It's in the actual implementation eh. Yung talagang bayaran nila yung, i-cover nila yung billing nung nagkasakit, nabayaran ng hospital. Nangako sila na by before the year ends, dadagdagan nila ng another 30%. But still, kukunti pa rin yung halaga, Mr. President, ng kala mo mataas na yung 30%. Correct. Mababa pa rin yun, Correct. Mr. President. Dahil kung mababa yung amount ng case rate nila, what is 30%? Eh kung 10,000, that is only 3,000. Plus the other side of the coin, yun sinasabi ko nga kanina, na nagtaasan din naman yung mga billing. Correct. Yun po yun, kaya actually meron din po ako recent
medical encounter or experience na ang sinalo lang din ng PhilHealth around 3 to 5% of the billing. Mas malaki pa yung senior citizen discount ko. At saka yung health card natin dito sa Senado, mas malaki pa yung pasalamat tayo na meron tayo health card. Buti tayo, may pambayad tayo Opo. ng health card dito sa Senado. Paano yung mga kababayan nating Yung mahirap? kababayan nga natin na can't afford at saka ang sasagutin sa atin, di pumunta ka sa government hospital, no balance billing. Pero sa reality, ang dami ko rin kausap ng mga doktor sa mga public hospital, hindi naman nangyayari yun. Pagkatapos pa rin ng kanilang confinement, may balance pa po kasi may mga hindi covered sa so-called no balance billing. Hindi po ba natin pwedeng i-crack the whip na natin yan? Can we not micromanage the PhilHealth na lang? I-micromanage na po natin para tingnan natin ano ba yung mga programa nila at ang daming loophole, Mr. President? Patuloy po ang aking hearing dito, Mr. President. At sa budget deliberation, pwede rin nating pag-usapan ito dahil humihingi po sila ng subsidy for 2025. Pag-usapan natin, pagtulungan po natin ito, Mr. President. Ibalik natin sa mga pasyente, kung maaari, expand benefit packages, kung anong pwede nating gawin, batas, o isulong natin para ibalik natin yung pondo ng taong bayan sa mga Kaya mahirap. Mr. President, nung narinig ko yung isang mong recommendation, scrap the single period of confinement policy. Hindi ba common sense lang yan? Bakit pa naisip pa yan? Mr. President, galing yung idea na yan sa PhilHealth mismo. Nakatakot-takot ang oras ang brainstorming nila, tapos yan ang resulta nila na isang beses lang natin sila pwedeng ipa-claim, ha? Kahit hindi sila gumaling at may sakit pa rin sila, no, hindi na pwede. Mapigilan mo ba? Magmasiselan yung pagbubuntis mo, mapipigilan mo bang... Hindi, bakit po ganitong klaseng idea ang lumalabas sa brainstorming ng mga health professionals na na-appoint sa PhilHealth? Yun po ang katanungan po natin. Kaya nga po dapat i-amend nila ito. Nangako si Ledesma na pag-aralan nila at i-amend nila itong kanilang policy. Well, anyway, I congratulate our chairman, Mr. President. He is not a doctor. Ang dami niyang concerned, although chairman siya ng Committee on Health. Using his kokote, kitang-kita, it doesn't make any sense that there is a single period of confinement policy and you have 500 billion pesos in excess funds na binabawi na yung 89.9 billion pesos, Mr. President. Yeah, I'm just disappointed, Mr. President, na I'm glad that kaya natin mag-intervene na gano'n, but I'm disappointed na doon sa mga taong 24 hours a day yan ang kanilang pinag-iisipan, nakalaisip pa sila ng ganyang limitation, Mr. President. Buti sana kung nagtitipid sila. Ang problema, sobra-sobra po ang kanilang pondo. Iba naman yung magka-craft ka ng policy mo na dahil tinitipid mo yung naiiwang pondo mo, baka hindi mo mabayaran. Ito sobra-sobra, winalis na nga eh. May we know, Mr. President, sino nakaisip nito? Sino genius ito? Hindi ko po alam, Mr. President. Ang nag-isip niyan, walang kokote. Well, anyway, Mr. President, ako, medyo ano lang po ako ngayon, medyo parang, ano ba yan? Parang medyo, andyan yung frustration natin, medyo high blood tayo kasi nga nabalitaan ko ngayon nangyari sa Cebu at saka itong mga lumalapit sa atin na mga humingi ng tulong na hindi ko naintindihan bakit hindi ma-cover ng PhilHealth. Tapos at saka yung way of thinking nila, natakot sila sa hospital bills as if wala sa consciousness nila na merong PhilHealth. Although PhilHealth actually is not really a health insurance, it's just a subsidy, pero at least pampabawas din po yun ng billing nila. But siguro nga, Mr. President, because I think, before I end, I think we really need to look at the other side of the coin. There might have been also an uncontrolled increase in the other side of the coin, which is the billing part, Mr. President. Mr. President, maraming salamat, no? Common sense po yan. Tama yung suggestion nyo dito sa mga desisyon na dapat nating gawin. Use your kokote from Senator Coco Pimentel. Alam niyo po, Mr. President, 2013 pa po yung circular ng PhilHealth on single period confinement. Hindi nila ginalaw. Hindi nila inamend. Ngayon pa nila naisipan.
Tapos, andyan dyan yung pondo. Yun na nga. Kalokohan yun. Likewise, if I may interject, that runs contrary to the aim of Universal Healthcare Act, which is giving access to genuine healthcare for all Filipinos without the financial burden. So PhilHealth really has to rectify that policy and make use of their kokote. Sige po, Mr. President, siguro dito rin lumalabas na talagang the quality of the people we appoint is also very important, Mr. President. But that's the burden of the leadership, the burden of the President. Lahat naman may pagkakamali dyan, pero sana talagang seryosohin yung pag-appoint po ng mga tao. We really need quality people in government service, especially as sensitive as this one, the delivery of health services. So thank you to our chairman on the Committee on Health. And then I just pray, Mr. President, that he will act on my bill on the establishment of the hospital for senior citizens, the geriatric hospital, kasi kailangan po natin ng apex hospital din sa concerns po ng mga sakit na mga matatanda. Now that we are going to, our strategy is the regional specialty hospitals. They all need an apex hospital where they train, Mr. President. Yes, Mr. President, I agree with you. I support that, no? Para po ito sa mga kababayan nating matatanda, para itong geriatric hospital. Part po ito ng ating Regional Specialty Center na ipinasa ngayong 19th Congress. Ang layunin po nitong bill ni Senator Coco ay magkaroon ng Apex Hospital for Geriatric. At sinusuportahan natin to. I think the DOH is working on it. Naghahanap lang po sila ng maayos na location para dito. Thank you po, Mr. President. Thank you, Senator Bongo, Majority Leader. Matapos ang naging diskusyon nila Senator Bongo at Coco Pimentel, umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay John Lures, patuloy po kayo sa pagtanggol sa mga mahihirap, Senador Coco at Senador Bongo, sana dumami pa kayo dyan sa Senado na magmalasakit sa mga mahihirap. Pahayag naman ni Mawan John, mabuhay ka Senator Bongo, full support kaming mga OFW sayo. Wala talagang kwenta ang administrasyong ito. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Maria Jasem. Senator Coco, you're doing a great job nowadays. Keep it up and we will give you our love and support. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.